ang pagkakaintindi ko kasi dito is neutrality, balance, or like finding the middle ground. In my opinion, looking for a middle ground is just protecting the status quo. Well, looking for middle ground is not protecting the status quo, but you acknowledging what is the reality and what is the ideal. This is Pinoy Extreme. You're not challenging it. We are challenging the status quo. Okay? Pero hindi rin naman kami magpapakatanga na hindi namin i-acknowledge na may mga taong hindi mo mababago sa ngayon gamit yung pag-ngaw-ngaw lang or pag-call out lang. 'Di ba? Yan na yung matagal na dinidiscuss namin about what happens when you are trying to just call it out, which is a very idealistic method versus, 'di ba? Implementing personal responsibility and being more aware of what is the effect of our actions, of our choices, rather than focusing on what should be. Gets? What just saddens me is that dahil nga sa lipunan natin, itong hierarchy, men, women, LGBTQI+ community, Pucha, saan mo nakuha yung ganong klaseng men, women, LGBTQI? Oh my God. Hindi ko alam, I mean, kung saan mo man nakuha yung idea ng hierarchy niyan, please. Pakibigay naman sa akin. Kasi gusto kong magkaroon ng idea saan nang galing, sino nag-decide na ganyan yan, so on and so forth. at the end of the day, whatever opinion you have, kahit man na conservative ka, feminist ka, or neutral ka, kayo mga lalaki, hindi kayo maapektuhan. Sinong may sabi? 'Di ba? May mga kapamilya kaming babae. 'Di ba? So, paano kami hindi maapektuhan doon? Knowing that actions have consequences. And walang pakialam yung consequences na yon sa kung ano yung nararamdaman natin kasi nga, it's the truth. Kami pa din. Kumbaga nakasalalay pa rin ang mga buhay namin sa mga lalaki. No! Nakasalalay yung buhay nyo sa quality ng choices na pipiliin nyo. 'Di ba? Like for example, choice mong lumabas ng naka-kontodo alahas ka, relo, so on and so forth. Tapos dumaan ka sa isang lugar na punong-puno ng hold-upper. 'Di ba? Choice mo yun. Freedom mo yun to go outside and go wherever you want. But you are not free from the consequences of the choices that you make. Ganon din sa pagsusuot, 'di ba? All we can do is actually remind you that hey, for now, that is the reality. And kahit anong call out natin, 'di ba? Kung choice nilang gumawa ng masama at gawan ka ng kasamaan, what can you do? Doon kami nagfo-focus sa mga bagay na pwede nyong gawin, sa mga choices na pwede nyong ibahin para i-lessen yung chances nyong maging biktima. Basic. Why are my rights as a woman up for debate? Why are my rights as a woman up for negotiation by men? Well, those aren't for negotiations. Those are already the reality that you need to face. And men, okay, are actually contributing doon sa pagkakaroon nyo ng personal responsibility para maisip nyo rin yung mga bagay na pwedeng kahinatnan ng mga choices nyo. Wala nang alipin ngayon. 'Di ba? Choice mo na, and yung resulta nito, yung magdidikta ng kahihinatnan mo. Huwag kayong magpa-victim saying that, I'm restricted, my freedom is now lesser. Dahil lang sa hindi nyo magawa yung mga gusto nyo. Kasi nga, nagkakaroon ng real life effect yung mga choices nyo. Tsaka, honestly, no, women, they've been practicing practical judgment all this time.
Lumalabas nga kami ng nakabalot naman kami pag nagko-commute at kung ano-ano. Pero mag-a-adjust na naman kami ulit. Gusto nyo? Katulad ng Disney princess na pag nalagay kayo sa alanganin, help! I'm attacked! Help! O, diba? That is not how life is. Hindi kaya ng mga mabubuting lalaki na maging omnipresent. Na sa tuwing malalagay kayo sa alanganin, darating kami para ipagtanggol kayo. No! You need to know how to protect yourself. Because regardless kung gaano kadalas namin i-call out yung mga lalaki na yan, pag nagdesisyon niyang gumawa ng mali, you have to be alert. You have to know what you should be doing. Hindi naman hihinto yung masasamang tao dahil lang sa 2025 na. People will find a way to make crimes unless kontrolin mo or i-mind control mo yung pag-iisip nila, which we cannot because of free will. Ulit. And yung teaching men how to respect women, kailan? So, mag-a-adjust kami hanggang sa magiging okay din ang utak ng mga lalaki eventually. Anong magagawa natin? That's what is. We adjust depende doon sa what is until such time we can reach what should. Diba? Alam ko mahirap siyang unawain para sa inyo kasi nga gustong-gusto nyong magawa yung gusto nyo nang walang kapalit, nang walang ibang inaalala. But that's not the reality of the world. You will always adjust depende sa kung ano yung totoo, ano yung current estado ng buhay natin, and you also try to do steps or actions that will push further yung society sa kung ano yung gusto nating maging. But while doing that, hindi natin kakalimutan na may mga taong handang gumawa ng masama para lang makuha nila yung gusto nila. This is Pinoy Extreme. Have a good day.